Alright, kusap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman tayo ngayon sa channel ni Mima Alicia. At ang topic po na pag-uusapan natin mga kababayan at agenda kung bakit nandito tayo ngayon sa video na ito kawawa naman ito si Senator Amy Marcos. Kasi kahit anong ginawa niyang pagpapapansin, kahit anong ginawa niyang paninira sa kanyang kapatid, still hindi pa din siya pinipili, hindi siya pinili bilang magiging vice-presidente kung sakali man sa 2028 presidential election na magiging katandem kung sakali mang makatakbo bilang presidente, itong si Vice President Sara Duterte. So, according dito mga minamahal sa balita, paano ba? Yan. Pakita na nga natin. Okay, yan o. O, diba? Sabi dito, Marcoleta seen as top VP bet for Sara in 2028. So, ibig sabihin, kung si Marcoleta yung nakikita na pwede maging katandem ni Sara Duterte, edi ibig sabihin hindi si Amy. Hindi. Kasi, sa totoo lang kung ako si Sara Duterte kasi, 'di ba, kung pipili na lang din ako, yung alam ko naman na hindi kaya akong traidorin. 'Di ba? Kasi si Marcoleta, attack dog na parang attack dog ni Sara Duterte. Oo, tapos ano siya, well, totoo naman na merong strong personality. Si Rodante Marcoleta. Tingnan nyo, kahit anong pambaba siyang ginagawa kay Marcoleta, tingnan nyo, kahit anong nare-receive niya ng mga criticism about sa pagtatanggol sa mga Duterte, very strong pa din sa pagiging attack dog. Itong si Marcoleta. And loyalist base. Itong si Rodante Marcoleta. So, nandoon na yung trust ni Sara kay Marcoleta. Samantalang si Amy medyo tagilid kasi manggagamit at namamangka sa dalawang ilog. Oo, 'di ba? Kaya iyan pa naman yung pinakaayaw ng mga DDS. Kasi kay Marcoleta malaki na yung tiwala nila. Nakikita nila na si Marcoleta talaga maka-Duterte. At talagang yan yung pipiliin at pipiliin nila na patakbuhin bilang VP kaysa kay Amy Marcos. Kasi siguro, ang banano ng mga DDS kung nagagawa ni Amy Marcos na traidorin si PBBM na kapatid niya, di umano, kayang-kaya niyang gawin niya kay Sara Duterte na hindi naman niya kaano-ano. At saka at the end of the day, magkapatid pa din naman si PBBM tapos si Amy, sa ina. Sa ina, 'di ba? And makikita naman natin na deep inside na itong si Amy Marcos gusto niya ng relevance, gusto niya ng power, at gusto niyang maiupo or maiposition ang kanyang sarili sa isang pinakamataas na posisyon. For the 2028 election. National election. Oo, kaya nga tingnan mo, anong ginawa niya sa kanyang kapatid? Pinalabas niyang bangag. 'Di ba? Ginamit niya yung fake drug narrative. 'Di ba? Sinira niya ang kapatid niya publicly. 'Di ba? Nakikipagplastikan literally sa Duterte camp. 'Di ba? Nag-uukay ng mga lumang issue para iba to sa kanyang kapatid. Pa-victim effect. 'Di ba? Tapos truth seeker ko pero ang totoo, 'di ba? Nagsisinungaling naman talaga itong si Amy Marcos kasi kung alam niyang gumagamit or nagbabato ang kanyang kapatid, bakit hindi niya sinumbong noon pa? At saka di ba sinabi niya, nagpunta daw siya kay Duterte, kinausap niya si Digong. So, ibig sabihin, dalawang tao yung sinira ni Amy dito sa kanya mga paratang kay PBBM. Unang-una, si PBBM, pangalawa, yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte kasi may pinipili pala. Oo, napaka-select. Ganito kasi mga minamahal, parang lumalabas na parang selective ang war on drugs ni former President Duterte and it could be used mga minamahal sa evidence ng ICC against nga po dito kay former President Duterte. So, I think that is one of the reason kung bakit walang trust itong si Senator si Sara Duterte kay Senator Amy. Oo, kasi si Amy Marcos very unpredictable. Tingnan mo, ulit-ulit siyang sinabihan ng INC organizer na dapat ang focus is dito lang tayo sa GAA. Pero ano yung ginawa niya? Binatikos niya ang kanyang kapatid, siniraan niya,
inakusahan niya ng kung ano-ano at sinira niya sa publiko yung imahe ng kanyang kapatid. Kasi akala niya magtatagumpay siya pero nag-backfire lang din sa kanya lahat. So, at the end of the day, mga minamahal, yung pagiging unpredictable ni Imee Marcos, one of the reason na din yun, siguro kung bakit hindi siya napupusuan ni VP, kahit anong ginagawa niyang pagpapapansin, kahit anong ginagawa niyang 'di ba, pagkiling, hindi talaga siya kukunin as a partner kasi kung nagawa mo ngang i-betray yung malaking religious group sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa kanila, na betray mo na nga din yung sarili mong kapatid, sila pa kaya na kinakampihan mo, 'di ba? At saka ayaw ng mga DD-shit na manggagamit. Manggagamit si si Senator Imee. Si Imee Marcos napaka divisive niya and siya nagpo-polarize din, high maintenance. And itong si Imee Marcos, hindi naman siya literally na matuturing mong partner threat siya. Tama. Threat yan si Imee Marcos. Yung the way na ginagawa niyang todo palakas kay Sara Duterte, the way na todo ang paninira niya kay PBBM, yung todo acting niya sa kanya mga padrama, walang effect yun. Kasi tingnan nyo, at the end of the day, si Marcoleta pa din yung best chosen partner ni Sara Duterte. Kasi, at saka ng partido niya. Hindi naman kailangan, tingnan nyo hindi nakikipagkompetensya sa kanya si Marcoleta, pero ginagawa niyang kakompetensya itong si Marcoleta. Biruin nyo si Marcoleta strong siya pero controllable. Nakokontrol siya ng mga Duterte. And loyal siya, nandoon na yung brand niya na meron siyang loyalty sa mga Duterte and napaka-consistent ng kanyang mga message na binibitawan and walang family drama. Kahit pa paano kung meron man akong ipupuri kay Marcoleta, walang family drama. Tama. Itong si Marcoleta. And hindi niya ginagamit yung kapatid niya for clout. Diba? Hindi katulad ni Senator Imee Marcos na talagang lantaran yung pagtataksil sa kanyang kapatid at lantaran yung paninira sa kanyang kapatid. So ngayon, na naging resulta nung pagtataksil niya sa kanyang kapatid, parang back burner lang itong si Imee Marcos ni Sara Duterte. Parang lang siya. Kapag wala ng choice, siya na lang yung pipiliin. Alam mo parang sardina si Senator Imee. Pinipilit yung sarili niya sa loob ng lata. Oo, parang isda na Oo, yung hindi di porket fit ka, kailangan mo nang makisabay sa kanila. Maybe hindi naman yun yung circle mo kasi at the end of the day, Marcos ka pa din. So, threat pa din ang tingin nila sa'yo. 'Di ba? Kasi kung nagawa mo nga mag-betray once, hindi mo din yan, magagawa mo din yan soon sa kanila. So, ano pa ba yung aasahan mo na mayroon pa din silang tiwala sa'yo? Maybe ginagamit ka lang nila for the sake of purposes, kung ano pa man, mag-chase ng clout, diba? Baka ginagamit lang siya. So, kahit anong script, anong sabit, ang ginagawa ni Imee Marcos, at the end of the day, hindi ka pa din pinili. Iniwan ka sa ere. Yun yung masakit dyan, Senator Imee. Nagbunga yung kataksilan mo ng isa pang kataksilan. Parang ganun ka, loser ka pa din. Diba, pinagtaksilan niya si PBBM, siniraan niya. Ngayon, yung ginawa naman ni Sara, siguro may usapan silang dalawa ni Sara, na sige, banatan mo ng banatan yung kapatid mo, gagawin kitang BP. Diba? Pagka tumakbo kong presidente sa 2028. Kaso nga lang ang problema, pinagtaksilan din siya ni Sara kasi nga, mas gusto nila si Marcoleta kaysa kay Imee. Kumbaga sa madaling sabi, hindi ka bet ni Sara Duterte, ginagamit ka lang. And hindi kanya choice, back burner ka lang. Sakit. At hindi ikaw yung nakikita nilang future. Kumbaga, ginagamit ka lang talaga nila. So, 'di ba, yun yung masakit. So, ngayon nararamdaman mo na. 'Di ba, yung ginawa mong sakit, pait sa kapatid mo at sa first lady, nagre-reflect din sa'yo. Kasi instead na maging maganda yung image mo, mas lalo pang napasama sa ginawa mo. Tsaka saglit na masira nila si PBBM, lalo lang nakakuha ng simpatsya ang presidente. Kasi ang tingin ng taong bayan ngayon kay PBBM, superhero Dahil nag-iisa siya, mag-isa siya laban sa lahat. Dahil alam naman natin na marami talagang tatamaan na corrupt na politician dun sa ginawa niyang aksyon sa maanumalyang flood control. Kasi nga ang gusto lang talaga ni Imee Marcos, una, attention, relevance,
power and pinuposisyon niya na yung sarili niya sa 2028. Kaso mukhang malayo pa yung 2028, naamoy na nila yung gagawin mo, kung kaya't tingnan mo, kahit dito pa lang, di pa nga, malayo pa nga. Pwede naman kasing ganito, okay, I want Amy Marcos now, tapos Marcoleta soon. Diba? Pipiliin nila si Marcoleta pagdating na ng election. Kaso pero ang problema, mas gusto nila si Marcoleta eh. Kaso ngayon pa lang, pinapakita na sa'yo na hindi ka na relevant sa kanila eh. Diba? Alam mo, Senator Amy, mahiya ka na lang. Mahiya ka na lang. Yung political career mo, palubog na yan. Sinisira mo ang sarili mo, sarili mong reputation, ikaw din ang sumisira sa'yo. Siguro isa din sa reason niya, kaya siya nagpapapansin, kasi alam niyang kakompetensya niya si Marcoleta, pwedeng ganon. Diba? Kasi biruin mo alam ni Senator Amy Marcos na pipwede talagang piliin ni Sara Duterte si Marcoleta. Kasi nakikita ng taong bayan ng mga DD especially, na talagang mas magaling si Marcoleta kaysa kay Amy. Magaling naman talaga si Marcoleta kaysa kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, si PBBM na lang ang bumubuhat ng career niyan. Kaya ang problema, buong Ilocos galit na kay kay Amy Marcos. Kay Amy Marcos dahil sa kanyang ginawa Biruin mo kung hindi magaling si Marcoleta, hindi niya may isip mag-invento ng faking witness. Or ligoteros. Ganon katindi. Kung hindi din naman magaling itong si Senator Amy Marcos, hindi niya may isip na traidorin ng Iglesia ni Cristo. Tsaka kumbaga, it's between competitive talaga itong si Amy Marcos. Kasi nandyan yung competition So, kinukuha nila yung puso ni Sara Duterte. Alam mo, Amy, ikaw yung nagdala kay PBBM dyan, ikaw din yung nagdala kay Sara Duterte dyan. Kasi dream tandem yan, diba? Tama. Sabi mo, ikaw yung nakiusap. So ngayon, kung nadala mo nga, once nabudol mo itong si Sara Duterte, hindi mo na yan mabubudol sa twice. Diba? Kasi at the end of the day, blood is thicker than water. Tama. Diba? Pero mukhang sa ginagawa ni Amy, mukhang malabo. Pero, malabo. Pero yung kung pagbabasyan natin yung kanyang ginawa sa INC, parang, parang low-key na pinipin down ni Amy Marcos yung INC. Kasi, diba, paulit-ulit na siyang sinabihan, pero hindi siya nakinig. Talagang tinabla niya pa rin. Parang tinabla niya. Doon pa lang, wala siyang respeto sa INC. Tama, ang Iglesia ni Cristo. So, anyway, mga kababayan, in the end of the day, alam naman natin na mas pipiliin talaga ng mga DDC si Marcoleta kaysa kay Amy Marcos. Pero, isipin natin mga kababayan, kung nanatili ka lang sana Amy sa likod ng kapatid mo, baka ikaw sana yung susunod na presidente. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, in the end of the day, DDS pa rin si Marcoleta. At alam natin na pagdating ng araw, may patatakbuhin, may susuportahan ang ating mahal na Pangulo. At may karapat dapat talaga na maupo dyan sa pwesto bilang susunod na presidente at susunod na vice-presidente. So hindi porket pinuri namin si Marcoleta na mas magaling kaysa kay Amy, sinusuportahan na po namin si Marcoleta. Hindi. Parehas lang silang may ugali. Parehas lang silang DD. Pero kung competition lang din naman, mas magaling si Marcoleta kaysa kay Amy. Kay Amy Marcos. So kayo, mga kababayan ko kayong tatanungin. Ano yung masasabi? Ano po yung masasabi ninyo hingil po dito sa balita na kahit siniraan ni Amy Marcos si PBBM, mas pinili pa rin ni Sara Duterte si Marcoleta bilang kanyang VP sa darating na 2028. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa balita po na yan na pinag-usapan po natin dito po sa channel ni Mima Alicia. So, Alicia Comments. Ni Alicia Comment mga kababayan. Nasanay sila na Mima yung tawag sa akin kasi dati name ng channel ko Mima Alicia. So, bago po din tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan. Mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito po sa YouTube channel ni Alicia Comment. Konti na lang mga kababayan, going to 400k na. Suportahan niyo po yung kanyang channel. At especially sa lahat ng Team Replay, maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating mga ads dito mga kababayan. At ingat. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.